Lalapit lang tayo sa Diyos, parang tagabigay lamang at tagabuhos lamang ng biyaya. Ang Diyos ay pagmamahal. Ang Diyos ay liwanag sa buhay natin. Ang Diyos ng lahat sa ating buhay. The kingdom of God is at hand. Nandito na ang karya ng Diyos. At ang karya ng Diyos ay nasa inyong kalooban. Religious people, they pray a lot to God, pero ang kanilang uri ng panalangin ay magkasarili. Susubukan ka ng Panginoon sa iyong motivation. Kung sa Diyos ba talagang isip mo o sarili mo rin pa rin. Whenever you are in the world, you are part of this mission. The interior journey will never end. It will end up in eternity. Ang ating pag-usapan ngayon, mga kapatid, ay tungkol sa paglalakbay sa buhay. Ang buhay natin ay isang journey, the journey of life. Mayroon tayong, mula tayo sa isang lugar, mayroon tayong patutunguhan. Ganon din ang buhay natin. Ay yung paglalakbay na yan ay tinatawag interior journey. Tinuturo ito ng Santa Teresa de Avila sa kanyang sinulat, sa kanyang buhay, Interior Castle. Na ang buhay ng tao ay parang kastelyo, parang isang palasyo ng diamond, na maraming aspeto. And then she says, in my Father's house there are many mansions, maraming mansions, maraming rooms ang bawat mansion. At yun ay experience ng buhay natin. So, sa scriptures, ang sabi doon, in my Father's house, there are many mansions, and I go there to prepare a place for you. Si Lord Jesus ay nag-umpisa niyan, nag-reveal, pero the Holy Spirit will show us the path sa buhay natin. Kaya importante makita natin sa ating buhay, mayroon pala tayong tinatahak sa ating buhay. Mayroong mga pangarap, mayroong mga ginagawa, mayroong na-achieve, at mayroong hindi pa. At palaging mayroong feeling na hindi pa buo, mayroon pa tayong hinahanap. Yung lahat na yon, yung mga negative sa ating buhay, ay bahagi ng buhay natin. Upang tayo ay matulak or ma-motivate to look for what God has given to us. Actually, nandyan na ang lahat sa atin. Hindi lang natin nabara tayo sa ating isip at yun ang ginawa ng demonyo kay Eva at kay Adan. Hanggang sa salitlahi na pasa sa atin, yung paghadlang na yan, we call that kasalanan. Sin. Na ang ating nakikita, yung ating sarili at hindi na nakikita ang Diyos. Ang ating nakikita ang problema at hindi ang Diyos. Lalapit lang tayo sa Diyos, parang tagabigay lamang, tagabuhos lamang ng biyaya. Hindi ganyan ang Diyos. Ang Diyos ay pagmamahal. Ang Diyos ay liwanag sa buhay natin. Ang Diyos ng lahat sa ating buhay. Pero paano yun sa ating buhay, ma-experience natin sa ating paglalakbay? So, yung mga mansyon ng ating kalooban, mayroong 7 mansyon, sabi ni Santa Teresa. These are the stages in our life sa ating relasyon sa Diyos, sa buhay panalangin, na tinuro niya sa mga madre ng kanyang mga sumunod sa kanya sa Carmel, sa Reformed Carmel. Pero sa ating mga laiko, ano ba yon? Experience ng buhay natin. Ang unang mansyon, lahat ng nabinyagan ay nakapasok na sa landas ng mga mansyon na yan. Ang landas ang kalooban. Ang ating paglalakbay sa kalooban. Sa kalooban ng ating pagkatao ay nandyan nananahan ang ating Diyos. Nandito ang langit sa atin. Yan sabi ni Jesus. The kingdom of God is at hand. Nandito na ang karya ng Diyos. At ang karya ng Diyos ay nasa inyong kalooban. So ang panawagan ng mahal na ina sa atin, magbalik loob tayo, ang ating interpretation pang makatao masyado. Ito pa pagsisisi sa kasalanan. Yun ay sequel na lang yon. Yun ay bunga na lamang ng pagbalik loob. Wag ang pagbalik loob ay mayroong kalooban na ating babalikan. Dahil sa ating kalooban, nandyan ang Diyos na nanahan, tayo mga nabinyagan. At tayong hindi nabinyagan, ang ating buhay ay ito na ang hiningan ng Diyos sa atin. Involve ang Panginoon sa first moment of our conception until the day we go back home to heaven or to purgatory or to hell, involve ang Panginoon doon lahat. Pero ang tao, saan tayo doon? Hindi natin maintindihan, hindi natin malalasapan ang sarap ng buhay kung hindi natin makuha ang susi ng ating paglalakbay. Mayroon tayong coaching pinapasukan sa ating paglalakbay. Ang simbahan. Ang mga turo ng simbahan, mga parts ng coaching ito. Pero ang susi, medyo kulang tayo sa paggamit ng susi na yan. So, ang unang mansyon, ang 7 mansyon ng kalooban,
At kung pag-usapan natin ito, later on, mayroong mga graphics niyan para mas maintindihan natin itong ating mga pinagsasabi. Kasi pag wala tayong visuals, wala tayong experiencing, ay hindi natin maintindihan itong paglalakbay na ito. Ang ating makikita lamang ay yung struggle ng ating gusto sa buhay. Naghanap buhay tayo. Tinanong ko si Lord, bakit kami ba ay kundi maghanap buhay para mabuhay? Ang sabi ni Lord, ng Holy Spirit sa akin, bakit mo hanapin ang buhay ay ginagamit mo na? Tama, no? Ginagamit ng buhay pero hindi natin alam ano ba yon. Naghanap tayo ng pera, hindi buhay. Ang buhay ay hindi pera. Pera ay, yun, bunga ng pagsisikap natin sa paggamit ng mga bagay na ginawa ng mundo sa kay creation. Mga isda, mga tanim, mga hayop, ating trabaho, lahat na yan. Mayroong pera yon. Pero hindi pera ang purpose ng lahat ng iyon. Ang lahat ng iyon ay ang kalooban ng Ama. Ang the joy that God has placed already in us. We need to know this. We need to experience this, mga kapatid. So, ago ng mansyon, for the layman, hindi yung mga madre sa Carmel, iba yon, ibang buhay nila. Ang layman naman, lahat ng nabinyagan ay nakapasok na sa unang mansyon. At it can be characterized ng ganito. Ito ay mga tao na naniwala naman ng Diyos, alam nila naman ng Diyos, pero ang buhay nila ay mundo. Politika, mas importante ang politika, ang negosyo kaysa Diyos. Of course, naniwala sila naman ng Diyos, pero walang relasyon sa Diyos. At maraming mga matukso dyan, maraming mga ahas pumapasok dyan sa first mansion level. Dala natin sa kalooban yon. Dala sa ating imahinasyon, dahil sa ating pag-iisip, kaya maraming problemang ating ma-experience. Ang second mansions, in general, ay ito ang ugali ng mga taong madasalin, religious people. They pray a lot to God, pero ang kanilang uri ng panalangin ay makasarili. We go to God because we need Him for our need, and not really what God wants of us. So mayroong malaking pagkukulang doon sa ating buhay ng panalangin. We always go to God to ask for grace from God, when the truth is God has given us the fullness of grace already. So, kailangan ba topic doon sa pagkapuno ng grasya? Sa isip natin, si Mama Mary lamang ang puno ng grasya. Tayong lahat na nabinyagan ay puno na ng mga biyaya, puno ng grasya. Nasa kasulatan yon. Pero kulang tayo sa pag-unawa ng kasulatan at pag-study ng kasulatan na sinabi ni Jesus, kaya ang ating isip ay si Mama Mary lang puno ng biyaya. No, tayong lahat. Pero hindi natin alam kung paano natin makita anong mga biyayang iyon. Naghingi pa tayo ng dagdag biyaya, hindi man natin nagampanan ang mga original na biyayang binigay na sa atin. Kaya lumundag tayo sa ating buhay, naghanap palagi ng wala. Kung ikaw ay maghanap ng wala, ang makukuha ay wala din. Maski ibigay sa iyo, kulang pa rin yon. Maghanap ka pa rin ng yung kulang sa buhay mo. Wala nang kulang. Puno na tayo ng biyaya. Hindi kulang. Ang ating isip lamang ay hindi naugnay sa katotohanan. So pag-aralan natin ito at mag-share tayo sa buhay natin, sa mga experiences natin, mayroon na palang malaming biyaya tayo at anumang biyayang natanggap mo kay Lord ay hindi lang yun para sa iyo. Yun ay para sa lahat, na i-share mo sa lahat. Hindi lang basta bigay sa lahat. I-share mo yung buhay mo sa lahat for the sake of the Lord. At doon ang dagdag biyaya may bigay sa iyo. Ganon ang negosyo sa mundo, ganon din. Pag hindi mo share yung goods na binibenta mo, wala kang pera. Pagbayad ko ng pera, anong gagawin mo? Hindi mo sinishare. Mayroong karapatan ang lahat sa perang iyon dahil ginagamit mo ang bagay sa mundo na galing kay Ama. Mayroon tayong bahay mo ay lahat ng materials ginagamit mo ay galing din kay Ama yon. Ang Ama mo sa langit ay Ama ko rin. Magkapatid din tayo sa diwa ng Ama. Bakit nagdamut-damutan tayo dito sa mundo? At doon ang source ng ating problema. Naking makasarili tayo at hindi natin alam kung ano ba ang buhay natin dito sa mundong ito. So yan ang pangalawang mansyon. Involved tayo sa Diyos, pero ang ating buhay ay makamundo pa rin. Ang first mansions, mga kaluluwa, ay alam nila mayroon Diyos, pero hindi importante yon. Ang importante politika, negosyo, lamangan sa isa't isa, etc. para makuha mo lang yung gusto mo. Ang pangatlong mansyon, ito ay mga taong, mga religious, na nakapasok ng seminar, nakapasok ng charismatic renewal, nakapasok ng mga devotion, at nakatikim ng mga biyaya.
mga madasaling mga tao. Pero sa third mansions na yan, gusto ng Panginoon na ma-perfect ka, maging mature, at umpisahan ka ng mga pagsubok. Susubukan ka ng Panginoon sa iyong motivation. Kung sa Diyos ba talagang isip mo o sarili mo rin pa rin. At doon ka mahirapan. Kaya maraming nagsasabi sa third mansion na, bakit ako lumalapit sa Diyos? Ang dami kong problema ngayon. Noong araw hindi naman ganun katindi. Ngayon, tumatindi ang mga problema ko. Kapatid, huwag kang matakot. Kailangan maintindihan mo na sinusubukan ka ng Panginoon para maging pure ang iyong motivation para makuha mo ang lahat ng mga biyaya. Hindi ka pinahirapan ng Panginoon. Linilinis ka lamang, pinupurify ka sa iyong motivation. Kaya alamin mo, kailangan magkaroon ka ng mabuting guide sa landas ng kalooban. At ito pinagsisikapan natin ito dito sa ating mga series of teachings dito sa TVN. Ang fourth mansions ay parang rest area yon. Pag ikaw ay isang religious, pag ikaw ay madasalin, pag ikaw ay sinusunod mo ang mga ordinary tungkulin natin sa ating relasyon sa Diyos, magkaroon ka ng peace sa buhay mo. Matikman mo yon. Pero hindi pa buo yun, hindi pa huli ang lahat. Magkaroon ka doon at lalo kang, yung mga ginagawa mo mauri ng panalangin, yung mga devotion mo, yung ating pagsisimba sa misa, kasama yon. Yung ating pagsunod ng mga sakramento, kasama yon sa fourth mansions. Yun ang sinasabing asceticism, mga pamamaraan ng landas ng buhay. Ginagawa natin yon. Ang problema, hindi naintindihan ng tao ano ba ang kanyang ginagawa at anong uri ng gawa niya na maging buo ang kanyang buhay sa Panginoon. Ang fifth mansions, ito ang matindi kasi tanggalin ni Lord sa iyo unti-unti ang lahat hanggang matanggal ang lahat at mabuo na ang buhay mo sa Kanya. Nangyari sa akin, nangyari kay Brother Ben, kaya nabuo na kay Brother Ben ang kanyang diwa na ibuhos na kanyang expertise sa media dito sa TV para magsilbi kay Lord at ipamahagi na sa lahat. At tayong lahat na nakikinig sa lecture na ito, mayroon kayong bahagi dito at later on, we will share with you how you can do it even in your own home in Australia, in your states, in Dubai, in everywhere, in Japan, in wherever you are in the world, you are part of this mission. Nasa iyo. Pero paano gawin? We will give that to you little by little through this means of the television. Mahalaga ito na maintindihan natin para magampanan mo wherever you are in the world ang mission na binigay ng Panginoon sa iyo. At walang labis, walang kulang. Kumpleto yan. Pero sa fifth mansion, tanggalin ni Lord unti-unti ang lahat na nasa iyo na bangkamundo. At matikman mo ang hirap niyan. Pero huwag kang matakot. Dahil sa likod niyan ay biyaya ng peace at ng pag-unawa ng tungkulin natin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Pagmamahal ng ating Ama sa atin. Ito ay para sa lahat. So start sharing your life. Start understanding the gift God has given to you. It is to be shared to all. At mayroong instruction si Lord sa kasulatan. All our lectures here in ATVN are all based in the scriptures. We always start with the Word of God and then we expound that to look in our life whether we are experiencing it or not. And if we are faithful to the process of contemplation, meditation, evangelization, and to build the community of the Lord God in your life, then you will experience the endless joy, endless peace. Hanggang langit na ito, itong landas ng kalooban. The interior journey will never end. It will end up in eternity. It started in eternity, and we are dealing with space and time, not limited, but we are going towards eternity in heaven one day. It starts now. It starts right now where you are. And we need to know the process, how it's done. So yan ang fifth mansions. And mayroon ding mangyayari along the way sa revelation ng Lord sa iyo. Beginning with the third mansion's purgation, purgative way, then you will start to go on with the illuminative way, and then the unitive way after the six mansions. Mag-start sa six mansions, and then it will end up in the seventh mansions when you will be always one, totally one with God within you, and with the heart of the others, especially your own family, and those with you in the movement, in your prayer group, in your charismatic meeting, in your prayer meeting, in your meeting sa Legion of Mary. Lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, the Lord is there with you all the time. We will have a topic on that, on the levels of presence of the Lord God.
from the breath of life to our own entry into the kingdom of heaven one day. So mga kapatid, ang interior journey, paglalakbay sa buhay, ay mahalaga. Santa Teresa calls it the 7 mansions of the soul. Thomas Merton, Father Thomas Merton, now also in heaven, he talks about the 7-story mountain. Sa ating buhay, we have these stories sa ating buhay. Mga aspeto ng buhay natin. At ito pinag-usapan natin based on the Word of God. At huwag tayong tumirik lamang sa isang isip natin. We have to become Catholic, to be universal, to reach out to the whole universe sa wisdom at and the joy, the treasures of heaven. Nandito na yan sa ating lahat. Pero hindi tayo nakaunawa niyan. We are trying our best to reach out to everyone. And if you have any problem, any question, you can write those questions, send it to ETVN or to me in the mission, and we will respond to you so that you can really form your own family, your own life in God. Walang problema. Yung lahat ng sinasabing problema sa isip mo ay panawagan ng Diyos for you to rest. Come to me, all you who labor and are heavily laden. I will give you rest. So yung kapahingahan na yan, kapahingahan ay hininga ng Diyos. At ang gusto ng Diyos na ang kanyang mismong hininga, yung kanyang mismong buhay, ay ang buhay natin. At langit na pala ito. Sabi ni Santa Teresa, nandito ang langit sa ating kalooban kasi nandyan ang Diyos sa atin. Sa bawat isa sa atin. So this grace, we ask the Lord God as we go on sharing these little teachings that we have. Your life is so precious to God because it is God's own life in you that you are carrying all the time with you. Amen.